Sa usaping agham, teknolohiya at inobasyon, hindi lamang ito ikinakahon sa mga laboratorio at pag-aaral. Dapat itong naipaparating at nararamdaman sa mga komunidad na ating pinagsisilbihan. Lalo't higit sa mga lugar na mas nangangailangan ito. Para sa rural na komunidad sa Mlang Cotabato, kahigayunan o oportunidad ang kanilang pinanghahawakan. Hindi lang para sa kanilang ikinabubuhay, ngunit para mabigyang muli ng saysay ang kanilang buhay. Gaya ni Tatay Hermilo na nalilimitahan man ng kanyang kapansanan, ngunit isa siya sa patuloy na nagtataguyod ng negosyo na ipinagkaloob ng Department of Science and Technology. Tunghayan natin kung paano naging instrumento ang DOST sa pagbabago at pagbibigay ng kahigayunan o oportunidad sa iba't ibang sektor sa Mlang na higit na nangangailangan ng tulong at suporta. Ito ang maliit na bayan ng Mlang sa Cotabato. Tahanan ito ng iba't ibang pangkat etnolinguistiko tulad ng mga Hiligaynon, Cebuano at Magindanawan. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority noong 2020, binubuo ito ng halos 100,000 mga residente mula sa 37 mga barangay. Ayon pa sa datos ng Mlang LGU nitong 2024, higit 29,000 or 30% ng kanilang kabuuang populasyon ang kabilang sa vulnerable groups. Ito ang mga sektor na higit dapat na pinagtutuunan o pagtutuunan ng pansin at serbisyo. Gaya na lang ng mga taong may kapansanan, solo parents, mga kababaihang Moro at maging ang mga magsasaka. Dito sa Barangay Poblasyon, nahanap ko ang isang grupong naghahangad ng pag-asa makapaghanap buhay muli sa kabila ng kanilang kasalukuyang estado. Kung noon, pinagkakaitan sila ng oportunidad dahil sa kanilang kapansanan. Pero ngayon, naging posible nang sila'y makapagtrabahong muli dahil sa mga programang hatid ng Department of Science and Technology sa ilalim ng Community Empowerment Through Science and Technology or CEST program. Itong DOST na nagawa ako ng 3 project, 3-in-1 project. Yung refilling station, Calamansi Juice Fruit Processing, at saka itong bakery project. At saka sa awa ng Panginoon, nag-grant ng DOST, hindi na utang, kundi doon sa Grant in Aid program ng DOST. So, masaya ako sir kasi mayroon na kaming magandang hanap buhay para sa aming kapwa PWD at saka pagkakikitaan namin ng mga pangangailangan namin. Lalo na yung mga kapwa ko na PWD na nangangailangan talaga ng tulong. Masaya ako sir kasi nag-grant yung project at saka mayroon ng mga income yung mga kasama ko. At saka kung halimbawa may maghingi ng mga financial assistance, mayroon kaming outright na maibigay sa kanila. Kinukuha namin part of our income dito sa project na ito. Sa tulong ng DOST, nabiyayaan ang PWD of Mlang Association ng 1 milyong pisong halaga ng mga pasilidad at kagamitan para sa pagpapatakbo ng bakery, water refilling station at calamansi juice processing. Na ibebenta nila ang mga produktong ito sa mga eskwelahan, kantin at sa catering services sa kanilang lugar. Ang ilan sa tinapay na kanilang ginagawa at ibinebenta ay pandesal, Spanish bread, crinkles, tasty at toasted bread. Meron ding yema cake, cupcake at chocolate roll. Naglalaro ang presyo nito sa 3 pesos hanggang 300 pesos. Depende yan sa klase ng tinapay at cake. Ang calamansi juice naman, ibinebenta nila ng 20 pesos kada bote. Habang ang 1 galon ng mineral water,
na ibebenta sa halagang 20 to 25 pesos. Nitong 2024, kumita lang naman ng halos 1.2 million pesos ang PWD of Mlang Association sa lahat ng mga produkto nito. Kaya naman malaki na ang naitutulong ng asosasyon sa mga miyembro nito, lalo na sa pagkakaroon ng pang-araw-araw na kita. Dito sir, araw-araw kinukuha nila. Yung binibigay namin sa kanila is 250 pesos per day. Mayroon yan silang merinda at saka yung pananghalian. Siyempre, masaya din sila sir kasi unang-una nakikinabang din sila sa operasyon ng PWD. Pagkatapos, mayroon pa silang parang trabaho ba sa araw-araw na instead na andun lang sila sa kanilang mga bahay, dito sila nagtrabaho. Ang maisabi ko lang sa mga kasamahan kong PWD na katulad ko, dapat mag-isip sila ng positibo, huwag yung negatibo. Palawakin ang isip. Kumayod ka, kikita ka. Nagpapasalamat nga ako talaga sa sa DOST ng gusto dahil binigyan nila kami ng mga pangkabuhayan. Tapos hindi lang kami kundi lahat na kinabang. Dahil kung tustusin, hindi pala hadlang kahit may kapansanan. Basta positibo lang ang pangisip. Tsaka may tiyaga. Kaya may tiyaga. Sipag. Kaya, sipag at tiyaga lang kailangan talaga. Bukod sa mga PWD, isang grupo naman ng kababaihang Moro ang patuloy na binubuhay at ipinapakilala ang kanilang mga produkto at tradisyon sa makabagong panahon. Ang patuloy na pagbibigay ng kahigayunan o oportunidad na ito sa ilang residente ng Mlang ay nabuo sa pamamagitan ng CEST program ng DOST. Sa pangalan ng community empowerment, in-empower natin mga different communities, no? Through science and technology. Bumibigay po tayo ng livelihood projects para po walang iwanan sa development. No? Kasi usually yung mga communities na pag-iwanan yan. So, gaya ng mga PWDs, mga single parents, mga ganun, hindi masyado nabigyan ng pansin. So, napakaganda yung results ng CES. Kaya nga sabi namin sa ground, itong CES na ito is isa sa pinakamaganda ring proyekto ng ating agency, ang DOST. Actually, lahat ng LGUs, we serve it in various capacities. Lahat yan, mayroon kami. Kasi yun nga sabi natin, walang iwanan. Yung inclusivity pala sa atin dito. Walang pwede, kung makita natin, naman na yung ibang community na deprived from mga supports. Dapat yun, to the last mile, puntahan namin yan. Ang mga kababaihang Moro sa Mlang ay isa rin sa mga tinutulungan ng DOST upang maipagpatuloy nila ang kanilang mayamang tradisyon at kultura na nakaukit na sa kanilang pagkatao at kasaysayan. Miyembro sila ng Mlang United Bangsamoro Women Association na nabigyan ng mga sewing machine, sublimation machine at tradisyonal na handloom. Nagagamit nila ito sa pagtatahi ng mga bag, wallet, school uniforms at mga kasuotang pang-Muslim na kanila ring binibenta. Napaka-importante ito, sir, kasi dito pangkabuhayan namin ito, sir. At the same time, yung creativity ko as a leader is nagagawa ko dito. Katulad nitong paghahabi. Nakakalikha kami dyan ng out of our imagination. Nakakalikha kami ng mga designs. Malaking tulong, sir, kasi yung mga membro ko, sir, mga nanay din katulad ko. Siyempre, na-open yung employment doon sa mga kasama ko na walang trabaho. Tapos, pangalawa po is, sir, siyempre, nagbago rin ang buhay nila kasi, may pang-araw-araw na silang makukuha na ng Tapos, sa assistance naman ng DOST, yun ang pinasasalamatan namin dahil nung wala pa itong tulong nila, sila Sir Mike, DOST mismo. Nung wala pa ito, isa pa lang namin, konti ang nagagawa.
Kasi isang ano lang. Tapos itong dumami na ang naitulong nila na teknolohiyang, mga makabagong teknolohiya at itong mga equipment na ito. Bumilis, bumuti, at saka naging, di kalidad, kumbaga. So, pwede na kami magkumpetisya sa iba. Ayan. Tapos, naparami kasi mabilis na ang trabaho. Bukod sa garments and textile production ng kanilang asosasyon, gumagawa at nagbebenta rin sila ng Moro delicacies gaya ng tipas. Paraan nila ito upang mapreserba ang kanilang kultura at tradisyon habang nagpapatuloy ang kanilang hanap buhay. Ito na mga kapwa ko, mga bangsa Moro na mga kababaihan, ang sabi ko sa kanila, ang gusto kong mangyari, yung yung ipakita, hindi mawala itong, kasi parang integrity na namin ito eh. Parang kasi dito man nakikilala ang Muslim, di ba ma'am, no? Dito nakikilala ang Muslim ang Islam sa kababaihan ng Moro. Kasi dito, sa pagsusuot namin ng long dress at saka hijab, at the same time, napapangalagaan din namin ang dignidad namin bilang babaeng Moro. Sa mga kapatid nating Moro, lalong-lalo na ang kababaihan kasi mas marami ang kababaihan ngayon kaysa lalaki. So ang mensahe ko sa kanila is huwag silang mawala ng pag-asa. Sa dako pa roon ng ating buhay ay may magbubukas na bagong oportunidad na magbibigay ng tagumpay. Basta wag lang mawala ng pag-asa. Gumawa, manalangin. Yun lang. Susunod, mga magsasaka naman ang ating ibibida. Dahil sa teknolohiyang handog ng DOST, mas napapabilis nila ang kanilang produksyon ng citronella plant. Dito lang yan sa Siansikat. Dito sa Mlang, Cotabato, muling nakahanap ng bagong kabuhayan ang New Rizal Social Action Farmers Association o NR-SAFA. Mula sa livestock at organic farming, lumipat sila sa citronella production at ngayon may mahigit 30 ektaryang taniman sa 10 barangay at para madagdagan ang kanilang kinikita. Sa tulong ng Department of Science and Technology, SOCSARGEN, nakatanggap sila ng citronella steam distillation machine, ang kauna-unahan sa buong rehiyon para makagawa ng citronella oil at iba pang produkto gaya ng insect repellent at scented candle. Layo nitong palakasin ang kabuhayan ng maliliit na magsasaka, lumikha ng trabaho at itaguyod ang Mlang bilang bagong sentro ng citronella farming sa Region 12. Nagsimula to nung lumapit kami mismo through sa PISO office sa Municipality of Mlang. So siya yung PISO ang nag-connect sa amin doon sa DOST. So hiningan kami ng DOST ng project proposal. So pinagtutulungan namin 4. At saka yun, naipasa namin sa DOST. Binigyan kami ng distillery machine which is ito na siya. So ganun ang namin through PISO office. With this amount na wala kaming ni piso, nabigyan kami ng ganitong grasya from DOST. So happy talaga. At saka nagka-produce kami ng mga product, citronella oil, at saka mga byproduct ng citronella oil sa tulong ng DOST. So masaya kami na nabigyan kami ng distillery machine. Laki ang pasasalamat namin sa DOST kasi nga hindi kami pinapabayaan mula noong umpisa na magkasama kami ng DOST hanggang ngayon. Marami kaming na-receive na mga tulong sa kanila, hindi lang ang itong facility, kundi pati rin ang continuous training, mga skills training binibigay sa amin. So malaking pasasalamat namin sa DOST Region 3 to 4 hours, makaproduce kami ng around 900 ml na essential oil. So ang 1 litro ng oil ng essential oil is may bibinta namin sa 1,500 sa 4 hours na luto na continuous. So kaya lang, hindi diretso na buong araw kami magluto dahil duty lang kami. So siguro mga 2 o 3 dalawang session kami makapagluto. Makaproduce kami ng around 1.8 liters na a day na
pag continuous, siguro makahabol din kami sa 1 week ng mga around 7 liters. So ang 7 liters, i-times mo sa 1,500, yun ang sa 1 week. So ibig sabihin, mga 40K a month. Yes. Nagpapasalamat kami ng marami sa tulong ni DOST sa distillery machine kasi kung hindi nila kami binigyan ng machine, wala kaming produkto na ganito. Bukod sa ating mga magsasaka, patuloy din ang suportang binibigay ng DOST sa mga solo parents. Sa pakikipagtulungan ng DOST sa lokal na pamahalaan ng Mlang, nabigyan ng meat processing equipment ang Mlang United Solo Parents Association na binubuo ng halos 2,000 miyembro mula sa 37 barangay. Malaking tulong po kasi ang naibigay ng DOST po sa amin. Kasi katulad na po ng mga training na ibinigay nila tulad nitong meat processing, food hygiene, food handler. Natuto po kaming gumawa ng mga meat process na tulad ng tocino, siomai, tapa, longganisa, na kami na po mismo ang gumagawa para maihain namin sa aming pamilya po. Hindi na namin kailangan bumili sa labas at nasisiguro na po namin malinis, safe at ang healthy yung naipapakain namin sa aming mga anak. Dito sa mga makalapit namin ng mga building, dito po sila bumibili. Lalo na po ang taga-rural health unit kasi alam nila po na healthy po at no preservatives po yung ginagawa naming mga tocino. As of now po, okay naman po kasi kumikita din naman po kami. Kasi po, pag nagmi-meat processing po kami dito, kinukuha po ng mga kasamahan namin at binibenta doon po sa kanila. Tapos may mga percent na lang po sila na binibigay sa kanila para po may dagdag kita na rin po sa araw-araw nilang pamumuhay po. Siguro po ang taga-DOST talaga ang inspirasyon namin. Kasi po, pinagkatiwalaan din po talaga kami ng DOST. Hindi po sila nagsasawa na parating tatawag, magtatanong, kamusta na kayo? Kahit minsan kulang, binibigyan pa rin kami ng DOST po. Kaya kahit pa paano po lumalaban kami para kahit pa paano magpatuloy yung ganitong pag-process po ng programa ng DOST na ibinigay po. Mahirap po kasi siyempre mag-isa lang po kaming nagtataguyod sa aming mga anak. Kami lang din po ang naghahanap buhay para sa kanila. Kami rin po ang nag-aaruga, lahat-lahat. Kami gigising na madaling araw para ipaghain, ipagluto, ihatid sa eskwelahan. Nagpapasalamat lang din po talaga kami sa DOST kasi kahit papano po may mapagkukunan na po kami ng pang-araw-araw namin na pangangailangan talaga po. Sa lahat ng katulad ko na solo parent po na mag-isang nagtataguyod sa ating mga anak, laban po. Parati lang po tayong mag-pray sa God. Lahat po may kasagutan sa lahat ng problema. Kailangan na po nating maging matatag at siguraduhin parating magtiwala sa sarili po. Ang pagbibigay oportunidad sa mga kababayan natin sa Mlang ay isang kolektibong aksyon. Hindi ito magiging posible kung wala ang koordinasyon at pakikipagtulungan ng DOST kasama ang lokal na pamahalaan. Importante gid nga buligan taning mga farmers, PWD, mga ara sa baba ay gusto gid sang LGU lang labi na gid sa under sa akon nga leadership na ang tawag ba lang iangat ang tanan, wala sang mabilin, walang maiiwan. Hindi lang kay kung tawag ba lang ako mag-asenso ang banwa, ara man sila nga sa mga baba naton nga mga level sa aton nga syudad
is importante nga dalon taman sila. So, gapasalamat man ako, labi na gid sa DOST, sa paghatag sa mga proyekto, ang tanan nga, ini nga mga sektor, nagabenepisyo gid kag makabuli gid sa ilasang dako para sa pag hatag man kag dugang nga mga buhian para sa ilang nga grupo kag sa ilang nga sektor. I'm very thankful nga ang DOST is always there, was always there to assist, to help, labi na gid sa mga vulnerable sector nato. Gina-encourage ko gid kamo nga mag-engage. Kung mag-abot man ang aton nga mga DOST personnel sa aton nga munisipyo, it's always nga we're very grateful. Isa gid na sa mga pinaka-the best nga time nga nag-engage sila, makig-engage kita sa DOST para nga mabuligan man nato ang aton nga mga vulnerable sectors, mga PWD, farmers, and etc. So, again, sa mga mayors nga upod ko, hoping na hindi kinaton pag-talikdan kag buligan ginaton ng DOST sa ilaman nga mga endeavors. Upod kita para nga may angat nato ng aton nga mga katauhan. Namugid mo salamat. Sa ilalim ng CEST program or Community Empowerment through Science and Technology, tinututukan din ang mga makabagong solusyon at interbensyon para sa ating kalusugan, nutrisyon, kalikasan at kahandaan sa mga sakuna. At bilang bahagi ng disaster risk reduction, nakatanggap din sila ng weather monitoring device at sumailalim sa G-Risk PH trainings at CPR drills na lalong nagpapatibay sa kanilang kahandaan laban sa kalamidad. Pinagtutuunan din ng DOST ng pansin ang pagpapalakas at pagpapabuti ng edukasyon para sa mga kabataang Moro sa kanilang mga komunidad. Gaya na lang dito sa Dunggoan High School na bagong tatag na paaralan sa Mlang. Limitado pa ang access sa internet sa paaralan na ito, kung kaya't isa sila sa mga nakatanggap ng Starbooks. Isa itong offline library kiosk na naglalaman ng libo-libong digital resources ukol sa agham, teknolohiya, at iba pang learning materials at educational videos. Ang naitulong ng DOST, of course, itong tinatawag na motivation. Number one, hindi mo siya nakikita specifically material, but the motivation coming from the RD, the PD, ay namomotivate kami na do more, gagawin pa ang lahat-lahat for the students. And I think that's the best contribution of the DOST na nabigay sa akin. So ang mapapayo ko lang po sa mga nagsisimula pa lang ng mga paaralan, kung tayo po ay naka-anchor, kung tayo po ay naka-connect sa ating DOST, walang pag-aalinlangan ay magkakaroon po ng tagumpay ang ating paaralan. So yun po ang masasabi ko sa ibang mga schools tulad namin na naging instrument, naging kabahagi ng pag-unlad dahil sa DOST. Sana po ay huwag kayong mawala ng pag-asa at suportahan ang mga program coming from the Department of Science and Technology. Tunay na sa tulong ng agham, teknolohiya at inobasyon, ang DOST ay nagdadala ng mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa bawat individual sa Mlang. Ang pagbibigay ng oportunidad ay hindi lamang tungkol sa mga kagamitan, pasalidad at kasanayan na ibinabahagi natin sa kanila. Ang tunay na halaga nito ay nakikita rin sa pagbabalik ng dignidad, pag-asa at pagkakataon sa bawat Pilipino. Sa DOST, patuloy nating isusulong ang adikhain ng isang agham na ramdam upang ang bawat Pilipino saan man sulok ng bansa ay may pagkakataong umasenso, mamuhay ng mas ligtas, mas malusog at may pag-asa. Muli, ako si Secretary Renato Yuselton Jr. ng Department of Science and Technology o DOST. Samahan niyo kaming muli sa susunod na linggo upang alamin at talakayin kung paano nakatutulong ang agham, teknolohiya at inobasyon sa pagbibigay solusyon at oportunidad sa lahat. Ito ang Sciensicat, Pinoy Popular Science para sa lahat. One DOST for you, solutions and opportunities for all.